Ibig sabihin po pag naka-refuse kami, no choice kami kung ano yung nakalagay sa papel, uwi kami. No, meron kang 90 days to restore your status. Yeah. 90 days? 90 days. So within, let's say, na-refuse... So may 3 months pa kami? Yes. Let's say na-refuse siya ng today, ano today? February 1? February, March, April. 90 days yon from the day na receive mo yung refusal. Doon ka mag-count within 90 days. So, mayroon akong client na consult, no? Sabi niya, ay ma'am, nasubmit ko na yung restoration. Sabi ko, ha? Ba't ka nasubmit? Wala ka pang LMA na na-approve. Inantantay natin yun. Kasi sinabit niya kaagad. Pero, client ko siya sa LMA. Ako nag-process ng LMA ng employer niya. So, nag-DIY ata sila ng application kasi hindi pa na-approve si LMAA. No? Hindi pa na-approve si LMAA. So, advice ko kasi, nung that time na nagpapanik na siya nang ma-expire na yung work permit niya, sabi ko, kung hindi pa talaga dumating si LMAA, we will submit your extension para magka-maintain status. Pero parang dini-IY niya kasi namahalan niya siguro sa charge ko, I'm not sure. And then, so hindi siya, okay, i-share ko na lang. Yung asawa niya kasi nagkaroon ng job offer doon sa employer niya kasi yung asawa niya naka-open permit. Tapos, sinabit niya kaagad nung sabi niya, ma'am, nag-expired na kami pero sinabit ko na yung aking open work permit. Ako na lang yung nag-open work permit, yung asawa ko naman nagkaroon ng principal applicant. So, nagsubmit sila ng extension. Tapos, kinakabahan siya kasi parang na-refuse ata yung work permit. Yung LMAA. Tapos sabi ko, may 90 days ka pa to restore. Antayin natin yung LMAA ni employer mo kasi nantay natin yon. So, ang ginawa niya, nag-submit pa siya ng restoration. Nagdoble na siya na ngayon ng government fees to save the money. Hindi siya nagpapasa sa akin, tapos nag-submit siya, marirefuse yun kasi wala rin talagang LMAA. Sabi ko, pero meron ka pa rin 90 days to restore your status. So, let's say na-approve na si LMAA, doon ka palang mag-submit ng, or kung wala talagang LMAA, kasi ang tagal ng LMAA ngayon, may 10 months, since yung pinaprocess nila ngayon, March 19, 2024. Angel, and iba kasi yung tanong ko kasi I'm not international student now. So I'm under work permit, I close work permit status, tier 3 job. So nag-apply na ako ng EOI, but one of my consultant informed me na since my job is not in demand, so baka daw matagalan ako ma-nominate. So alam mo yun, so baka may parang na-stress ako, wala, okay na yung work when everything is set. Tapos later on sabi niya, because of not in demand, mag-nurse na lang daw ako kasi I'm a nurse, pero ang hirap, diba? Kasi nakapaghanap na ako ng LMIA. So now, I heard this humanitarian compassionate program. So gusto ko sana ma-elaborate kung ano siya and who is eligible, especially if I have a Canadian baby and I have a siblings here in Canada. Wait lang. Bago kami magsagot, ano ba yung points mo sa EOI mo? Ilan yung points mo? 61 lang po. 61? Mataas na yun. Nag-express entry ka ba? Profile? 1 month. I'm still waiting for my husband's self-pay result and after that, but yeah. Kasi nag-tier 3 ka, diba? Pwede ka mag-register ng profile mo sa pool, sa express entry. Nag-register ka na? Nag-register, but I think it's just 500. 500? Mataas na yun! May family ka dito, may sibling ka, diba? Kasi yan na ba? Diba? Less ng points because there's no... Sa March pa yun, sa spring. Yeah, sa spring. So pwede pa pala. So, excuse me, the humanitarian is a last resort. Capital letter LAST, last resort. Huwag mo explore yun kung hindi ka pa, kung pasado ka pa sa economic programs. So, follow up lang. So if nag-apply na ako ng EOI, tapos to follow na yung CEC ko, I cannot apply po sa humanitarian ba? Or wag. Sayangin mo lang yung pera mo at saka yung time. Kasi that's a last resort. Sa totoo lang. So, anong trabaho mo? Anong occupation? Administrative po. Okay. So, check. So, this is the history of draw history summary in 2024. Okay? Can you see it? Sorry. Kasi talagang, so yan yung history ng Alberta Advantage Immigration Program, okay? Hindi sa akin to, galing to sa kanila, and you can check it sa website nila. Kung ilan yung express entry points
You have to put it there sa EOI. Every time po ba na mag-change ng express entry points namin, we have to Update. update. So tatanggalin na naman namin yung EOI, tapos babalik na naman. Yeah, Well, correct. yes. Withdraw. Absolutely. Or cancel or delete. Sorry, hindi akong gumagawa nun eh. Yung staff ko. I don't do that. But yes. Pero I will review. So I yes will daw po ang finalize. sagot doon. Ha, okay na Sorry. tayo. Let's move on. Pero, so everything sa checklist as far as we know, okay naman. So in terms of yung NOC code niya, yung full-time permanent position, language test, so far sa side niya is okay, except yung sa employer part, which unfortunately, hindi included yung NAICS code ng employer niya dun sa list ni Alberta. So, first question, meron bang ibang PNP pathway na available for him or pwede namin i-explore or we can stick dun sa Alberta Tech pathway? May chance pa ba doon? Hindi talaga. Kasi dapat pasado talaga si NAICS. Okay. Hindi So, siya na-negotiable yun. Kasi, and yun and yung requirement. The employer and the worker, yung occupation ng worker at saka si employer, pasado dapat yun sa both. Kasi hindi siya or and. Oo. and second question po is, may iba ba kaming pwede i-explore na provincial? So, sinabi mo naka-register ka na sa pool, no? Ilan yung score niya? Ilan? Ay, hindi pa kami. Magre-register pa lang kasi kakatapos Register mo lang muna. ng Kasi test. kung may 300 siya na score and above, ma-express entry. Oh, well, hindi pala pwede kasi Alberta Tech pathway. Kung pwede siya doon sa family stream, kung may family ka, may sibling ba siya, kayo, dito sa Canada? Wala rin po. Oh. So, check mo muna yung score kung we will see. Kung mataas, then possible na ma-invite. So, sa Or express malay mo, yes, express entry. Ano daw siya part siya ng Alberta Tech pathway. Ano pong trabaho? IT. Oo, accelerated. Kaso yung industry nga hindi pwede. Lipat ka ng employer. Hanapin mo si ano. Yes, si, oo. Oo, hanapin mo yung industry. Pasok ang naik ko ng employer. Ayun. Kasi currently po, so good evening po. Currently po kasi sa university po ako nag-work. Oo. Though kasi hindi siya kasama sa NAICS. Oo. Job description niya, pasok doon sa isang firm. Oo. Alam mo ba, so alam ko naintindihan ko yung na-feel mo kasi ang hirap mag-explore ng new employer. May experience kasi ako sa client ko before. So sabi ko, you really have to give up. Kasi sabi mo, kasi malaki kasi yung sabi sa employer ko, ayoko talaga yung give up. Maghanap ko talaga ng employer na pasado talaga sa industry. Kasi pag ma-PR ka na, pwede mo balikan yung employer mo na yan. Yes, kasi kung yun lang yung pathway mo for PR, yun lang yung option mo, then you have to really sacrifice. Kasi yung client ko na yun, malaki yung sahod na doon sa parang warehouse siya doon, nag-work, parang supervisor siya. Sabi ko, mag-work ka talaga kasi that time employer-driven skill. Sabi ko, mag-food service supervisor ka sa ganitong So, in-accept niya. Kasi open permit ka, you can explore anywhere na employer. Kasi open ka nga, di ba? That's my advice based on my experience sa client ko. Give up naman niya. Ngayon PR na sila, citizen na pala. Una, bago tayo magpaalam, any general advice for all the people, for all the Filipino kababayan sa nandito sa ngayon? Sir, Your message, no? mensahe niyo po sa kanila. Kung kailan pa uwi, doon ako na-hire. Ayan. Okay, last advice, kung may panahon kayo ngayon, gawin nyo kaagad, mag-apply kayo ng permanent resident. At every Friday nagda-live ako with CAP Unity Canada. So that is based in Nova Scotia. At ang aming team doon is Kapit Lang. Ayun. Ma'am Marjorie, any general advice for everybody? So, as I mentioned earlier with my presentation, stay updated po. And then focus on pathways, kung anong pwede. Okay? And then prayers. And then mental health po natin. Correct. Number one And yan. yung financials natin. Let's take care of our financials first of all. Tipid-tipid muna, ha? At
my advice din, seek counsel talaga kayo. Talagang nagilonggo na ako. Mag-seek kayo ng counsel like us. Punta kayo sa amin kasi negotiable naman kami sa price. Totoo. So, kung hindi nyo maintindihan kung saan kayong pathway ng permanent residence, kung may maraming options, we will know your eligibility. Alam namin kung saan kayo patungo. So, seek talaga ng counsel kung as necessary, kung hindi nyo alam yung pathway nyo. Sir Mac? And Sir Mac, nasabi na lahat eh. No? Pare-pare. Pero siguro general advice ko lang sa inyo, wag kayong lumapit sa mga kaibigan o kapatid o na PR 10 years ago. Immigration is ever changing. Policies. Ngayon nga mag-usap tayo, baka bukas may bago na naman. Diba? So iba-iba. Kaya nga may disclaimer si Marjorie kanina na nagbabagong immigration. So huwag kayong makikinig sa mga hindi, number one, hindi lisensyado. Tatakbuhan kayo niyan pagka nagkaroon ng problema. Social media. Huwag kayo sinabihan ako na. Kasi nabombard ako ng mga client ko. Sinabi huwag makinig. Pa-edit ng video ha. Hindi, tuloy na yan. Kasi ang sinasabi ko lang is pakinggan nyo yung mga katulad namin, kahit sinong outside, basta immigration consultant. Because we know what's best for you. True. Okay? Huwag makikinig sa TikTok, sa mga vlogs, dahil ano bang alam nila, di ba? So, at saka huwag nyong isusuko yung future nyo, no? Para sa ibang tao. Correct. Secure your future. Huwag kayo mag-debate sa future nyo. Correct. Yan talaga yan. So, boys and girls, natapos na yung open forum, no, tungkol dun sa mga questions and answer dun sa mga pathways at saka yung mga iba't ibang mga topic tungkol sa mga nangyayari dito ngayon sa Canada. Medyo malamig lang, mamaya ako mag-explain sa sasakyan. Papunta muna kami ron, boys and girls. So what's up, boys and girls, yun na nga, no, hindi na ako nakapag-explain kanina sa sasakyan kasi unang-una malamig. Tapos, syempre, nagdadrive ako nasa downtown or dun sa Edmonton. Sinusunod ko yung Google Maps. So, kaya nag-decide ako dito na lang explain ko ano yung nangyari kanina or i-summarize ko ano yung mga nangyari kanina. So, marami nagtanong tungkol sa mga PGWP, Open Work Permit, sa tourist, yan, especially tourist, TFW, yan. Mga na-refuse na, ano mga pwedeng gawin. So, the best thing talaga, boys and girls, is mag-seek kayo ng consultant, no? License consultant. Siyempre, wag daw yung ghost consultant, no? Siyempre, maraming lumalabas ngayon na hindi sila yung license consultant tapos ilalakad nila. So parang lumalabas yun is parang DIY na rin, no? At mga nagti-TikTok, mga vloggers na hindi license. So nagko-cause siya ng confusion, no? So pwedeng gawin yun as reference, yung mga nakikita natin sa YouTube, sa TikTok, sa kung saan man sa social media. Pero syempre, the best thing pa rin is to research. Una daw, research. Tapos, syempre, to consult your consultant or mag-seek kayo ng advice sa talagang license. No? Kasi marami nga naman nakakatakot pagka nanonood ka kung ano-ano na, uy, hindi na pala pwede, uuwi na pala, etc. Ganun. Tapos may mga pathways na napakadami pa rin palang open pathways, although may mga nag-o-open pa rin. May nag-o-open pa rin. May nagko-close man, may nag-o-open. So, hindi nga natin alam, tama si Sir Mac na pwedeng ngayon open siya. Bukas iba na naman yung rules, may panibago na namang mga announcement. Tulad ngayon, ginagawa yung vlog ngayon or yung video ngayon, yung sinabi nila kanina, nag-disclaimer nga sila na kung ano yung napag-usapan ngayon, it's parang simula nung 4 p.m. kanina 4 p.m. Until now is valid yun kasi minsan daw nagbabago sila kinabukasan. So keep updated lang lagi daw, research, ganun. Tapos wag daw tayong maniwala din sa mga PR na or citizen na ng 10 years ago. Kasi syempre iba yung pwede natin silang gawing yung storya nila, pwede natin gawing inspirasyon.
inspiration, pero yung gagawin mong kung ano yung diskarte nila. Syempre iba nga naman yung rules noon. Iba na yung rules ngayon, especially ngayon. Iba na siya. Kanina, ang galing, may mga PGWP doon na from Ontario, punta ng Alberta, walang mahanap na trabaho, tapos sabi ng isang consultant, hiring kami ng carpentry. So, yun yung pinag-aralan niya. Magsasubmit lang siya ng resume. Magsubmit ka ng resume sa akin, ganito, ganyan. Willing ka ba Nova Scotia? Willing ka ba Nova Scotia, ganun. So, nakakatuwa rin sa kanina. And sobrang dami kung nakita nyo naman sa kanina. Hindi lang pala information. Hindi lang information, pati job meron na rin siya. Magandang umattend ng mga ganun. Tapos meron pang yung isa, dalawa yung hinahanap rin niya na may lamihan na, di ba? Parang cashier. Cashier yung isa naman ay housekeeping, parang gano'n ang home care pala. May part 2 pa daw yun, actually, kasi sa sobrang dami namin kanina, hindi nagkasya. Na late na nga kami. Actually, late kami ni Ona. Buti na lang, salamat kay Sir Bench, nakita niya kami pagpasok namin. Tinawag niya agad kami, no? Yung staff ni Sir Mac. Vacant sa unahan. May vacant pa sa unahan. Nadalawa lang, pero siyempre, bata lang si Naomi, kaya kinuha na lang ng small chair. Basta ipopost ko dito yung mga information nila ngayon. Kayo kung may wala pa kayong consultant, pwede kayo magpa-consult dito. Pwede rin naman sa Canada Vertex kung saan kami nagpapa-consult ngayon. Pwede nyo silang kontakin dito sa ilalagay ko na contact details nila. Sabi nga nila, ang galing nga nila, no? Siyempre marami silang consultant agency or ang tawag doon? Licensed consultant. Licensed consultant. RCIC licensed consultant na iba pa pala yung immigration lawyer. Sila RCIC consultant na. So yun yung parang mention nila kanina. Hindi sila lawyers, talagang RCIC consultant sila. Kung sabi niya tayo naman mga Pilipino, shop around, mahilig naman tayo daw ganun eh. Tingin-tingin kung saan pasok yung ating budget at panlasa ay kung saan komportable. Sa pag-hire nga ng consultant na ganyan, na licensed consultant, hindi natin dapat tipirin kasi kumbaga doon yung future eh. So, wag nating tipirin kasi doon tayo mahawak sa kanila. Kumbaga parang ipagkakatiwala mo yung future mo doon sa kanila eh. So, although sinasabi naman nila kanina na meron naman silang, hindi naman sila mahirap kausap. Kumbaga tao din sila. Kasi yung iba kasi, ang may nagtanong kasi kanina. Grabe naman yon. Imagine, meron nagsasabi sa kanila 5 years to pay para sa professional fee nila. Sabi niya, pwede bang 5 years to pay? So, explain nila na, siyempre sila naman madaling kausap, pero hindi porket madaling kausap. Tulad nun, may nag-ano daw sana ba, pwedeng 5 years to pay. Siyempre, may mini-maintain din silang office, meron silang pinapasweldo silang staff. Siyempre, kailangan din nila kumain ng 3 times a day. So, siyempre nga naman, nag-aaral din naman sila. So, parang, alam mo, give and take lang din naman tayo, boys and girls. So, dito na lang natatapos, boys and girls, no, yung aming vlog. At sana maraming natulungan or matutulungan. Again, seek your consultant kung sino talaga. Lalo na sa panahon ngayon na maraming pagbabago sa mga rulings. So, mayroon din naman nagdi-DIY, wala naman daw masama mag-DIY. Kaso nga lang, syempre, again, syempre mas maganda kung may mag-handle talaga ng papers nyo. So, again, maraming salamat, boys and girls. Don't forget to like, share, and subscribe ang Randy Boy channel na to. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. Bye. God bless.